Gising pa kayo. Ano? Hindi makatulog. Tinry ko na, okay? I tried. Tinry ko maging normal na tao. Tinry kong maging normal na nila lang. Okay. Pinatay ko na yung ilaw kanina. Umiga na din ako. Pumikit na ako. Binitawan ko na yung phone ko. I tried. Ay nga pala, hindi ko na story. Sabi ko sa inyo, isa story ko. Mythic na ako. Mythic na ako. Okay? Mythic na ako. Pero simula na nag-mythic ako, isa palang panalo ko nang gigigil ako. Back to legend. Oh, no! End season na ba? Ayok na ako. Sabi na pag nag-mythic ako, mag-end season na Kailan ka na mythic? Kahapon? Walang story time. Anong isa story time ko? Kailan kaya magti-tiktok ng dam? Di ko pa nga napapanood Nanood ako nung Japanese series, yung Hell for You. So brutal. Natutuwa ako. Panoorin nyo. Ano siya, parang nagre-revenge yung girl dun sa classmate niya na ni-frame siya sa crime na di niya ginawa nun. Tapos, iniba niya yung itsura niya. Tapos, nag-apply siya as babysitter nung naging baby nung classmate niya. Uy, ang dami kong ngayon, sugat sa face. Look, Kasi nagpa-prick ako kanina ng pimples. Kaya ang dami kong sugat. Inipon ko yan. Sabi ko kanina, di ba pagpunta ko doon. Kanina lang kasi ako ulit pa-prick ng pimples. Like, normally, once a month, nagpapa-facial talaga ako. Kasi, talaga ako, like, hindi kasi ako nagsi-skincare. So, once a month, pumupunta ako dun sa clinic. Tapos, nagpapaprick lang ako ng pimples. Pero kasi, simula nung nag-New Year, hindi ako nakabalik dun kasi diba medyo naging busy kami. Tapos pag nagkakaroon kami ng rest day, nagigising ako, gabi na. So, hindi ako nakapunta dun. Tapos kanina lang ako nakapunta dun. Tapos sabi sa akin, itong batang to, ang tagal mo hindi bumalik. Halika, sakta na yan. Sabi na, sakta na yan. I'm like, no po. Never po. Tapos, nung pagdating ko dun, syempre, binibi na naman ng Alexandra. As a baby girl, sa niya yung bata, niya lang dumating. Kaya, halika dito. Kaya, sakta na yan. As in, cry talaga. As in, sakit. Hindi talaga ako sanay. Sabi, di ka kasi nag-skincare. Ayoko nga Napanood niyo po ba yung drama ni Dan? Ayoko, nabibitter ako. Crush ko si Jin Young. Ano procedure, facial lang, guys. Normie facial. Tapos, sabi nila, ang tawag dito. Sabi ni ating nagpiprick. Kasi, nagluluha yung mata ko, pero natatawa kasi ako. Hindi ko alam. Like, masakit siya, pero natatawa kasi ako.
Kasi hindi ako marunong magsabi pag masakit. I'm like, tapos sabi niya, ikaw na nga dito, nakakatakot to, tumatawa ko pag nasasaktan. Sorry na. Hindi ko alam gagawin ko. Ouch! Ganun ba Ouch po. Paano sasabihin? Naiya ako magsabi. I'm like, titiisin ko na lang yung sakit. So, ayun. Tapos, after nun, ay, hindi, inano rin pala nila ako microneedles. As free. Kasi, ano naman daw ako, regular naman daw ako dun. Tapos ano to? Sabi niya, oh, masakit to ha, ready ka na ba? Ganyan. Tapos sabi nung isang staff dun, sanay yan sa sakit, huwag ka na magpaalam dyan. Na para bang, sanay kasi sila, like every time na i-injection na ako, kunyari may malaki akong pimple, tapos kailangan na namin photoshoot kinabukasan, pinapa-inject ko na kasi agad. Tapos hindi na nila ako tinatanong kung like, hinga ka malalim muna hindi nila ako ginaganon. So, hindi, tuloy na yan, hindi nasasaktan. Naiya lang ako mag-express ng emotion. Yes, I'm a baby girl Blair. Tapos after ko mag-facial, papakainin ako ng pizza. Tama ba yun? O facial ko lang, may mantika na naman yung mukha ko. Bigigil ako. Di na para. Sobrang hindi na sabi. Oo, niyo kayo ako. I'm shy. So, may damit ko pa alam. Did you watch Zootopia? What's that? I haven't seen that. Baka na yan, turo ka na. So true. Pero yung mga injection, okay ako sa injection. Na ano lang ako sa prick. Pag kapag nalagpasan ko na yung pagpiprick ng pimples, yun kasi yung pinakamasakit for me. Like, kaya ko lahat ng procedure except sa pagprick ng pimples. Diba? Isipin nyo na survive ko yung surgery na binubukas yung bungo ko, tapos yung simpleng pagpiprick ng pimples, nasasaktan ako. Yung mga mas normal na bagay, dun pa ako nasasaktan. Grabe, binakabang. Yes, kasi meron ako nasal polyps na. So, kailangan nilang i-open yung skull ko. So, puro tahina yung loob ng mukha ko. Gano'n kaya katagal yung dumal? Hindi ko pala natanong, no? Yung sinulid nga na nandito, tinanggal ko na lang. Kasi nagba-bla-bla na kami nun. What you say bla-bla, what you say bla-bla na kami. Ayoko may kita. Pag nakangiti ako, may nakabuhol pa ng sinulid. No! So, habang nagpa-practice kami nung inaunti-unti ko, kinukot-kot ko yung sugat ko sa loob. Mukha akong nagtitinga. Tapos sabi nila, Alexa, yak! Tatakot sila kasi medyo gory. So, niya, huwag mong tanggalin! I'm like, guys, di ko yung may sinulid. Nag-irit pa kasi ako. Na-feel ko yung sinulid sa loob. Though natutunaw naman siya, pero like, naiinip ako, ang tagal niyang matunaw. Di ba? Natutunaw siya, guys. Natutunaw yung sinulid na nilagay sa akin. But like, naiinip ako. My patience cannot. Mahilig ako magkut-kut ng sugat. Sobrang sa panahon ng Gort, tinatry sa sarili.
Guys, alam nyo, na-curious lang ako kung anong itsura ng balat kapag binabalatan. Tinry ko sa sarili ko, kaya wala akong fingerprint dito. May triangle yung, ito oh. May triangle yung thumb ko. Hindi na siya natinubuan ng fingerprint. Kasi binalatan ko siya. Yung, alam niyo yung pang-shave, ginanon ko dito. Wala lang. Tapos, nag-roll pala siya. So, nag-roll siya doon na parang butter. Dito. So, tinititigan ko lang siya. So, ganun pala kapag binabalatan yung balat ng tao, kumukulot. Yan lang. Tapos, ginupit ko na. At least, alam ko na itsura niya. Hindi na ako mag-curious. Pero, ayan. Hindi na siya gumaling. May triangle yung thumb ko. Pag ikaw nasuspend na naman dyan. Na-try ko na din. Ay, pwede ba yun? Dati may alaga akong chimken. May alaga akong chimken dati, guys. Tapos, naulanan siya. Tapos, naawa ako sa kanya kasi ayokong magkakasakit siya. Tapos, nakita ko ni mama. Sabi niya, ginagawa mo dyan. Sabi ko, ulamin natin yung chimken ko kasi baka lamigin siya sa labas. Chicken naman yun! Kinakain siya. Though ang weird nga lang kasi inalagaan ko siya tapos biglang naging ulam siya. Baka lamigin eh. Hindi, I mean, kasi diba magkakasakit pa yung chimken kapag kunyari na ulanan or what. May hirapan pa siya. Naawa lang ako sa kanya. Alaga to nilaga. Hi! Tapos, dahil alaga ko naman yan, ako na din yung nagtanggal ng feather niya. Ako na din nagbinis nun. Kasi ako naman yung sa kanya, nagtanggal ng leeg. Okay naman, isa big. It's a black chimken. Weird nga nung feather niya, black and white. Like, may dots. Malaman, syempre, ang dami kong pinapakain doon. May pakain ko doon eh. Nilalabas ko pa yun. Nagwawalk pa kami sa labas. Actually, fly, kasi lumilipad siya. Chicken Dalmatian. Oo, parang ganun. Okay na to. Umuulan pa naman nun. Sabi ko, ba't ka nasa labas? Ba't ka nasa labas? Tapos nakita niya ako yun na may dugo na yung I'm like, Mama, baka magkasakit siya. Actually, pinagalitan ako nun. Nag-cooking mama yan siya live action. Yes. Cooking mama. Kakanood niya ng cooking mama. Kakalaro ng cooking mama. Narinig niyo yun? Lalang. Parang may dumaan sa gilid. Anyways, hindi ko pa napapanood yung dam ng SB. Wala na akong alam sa mundong ibabaw ngayon. Wala na akong update sa mundong ibabaw. Nanood nga lang ako ng Hell for You. Tapos feeling ko magkakaroon siya ng season 2. Kasi hindi naman nila na-fully yung murderer. Parang habitual murderer kasi yung like yung classmate niya. Natuwa pa na may dumaang multo sa gilid. Oo, kasi alam ko na di ako mag-isa.
Nakikita ko lang sa TikTok yung dam. Pero hindi ko pa nakikita yung MV. Murder na may akong... Nagkwento ko lang yung napanood ko. Cute kaya. Tapos lagi niyang ginagamit yung scissor niya. Ganun. May ganun akong scissor dati. Color gold. Hindi ko na alam kung saan napunta yun. But isa ka lang ngayon. Yes! Busy kasi lahat ng tao. Umuwi yung Kaya Girls sa bahay nila. Tapos, yung Six Sense nag-wish bus kanina. So, stay lang ako dito. Wala akong kabanding. Wala akong kausap. Kayo na lang. Kayo na to. Wala kayong no choice. Wala akong kausap. Kausapin niyo ako. Alam mong single yung tao kapag naghanap ng kausap sa live. Kasi, galing na yung kanta niya, walang biroan, tapos ikaw walang tulugan. Guys, mukha lang akong puyat kasi nakikita niyo akong gising na madaling araw, pero ako yung pinakamahaba matulog sa Kaya. Agal ko matulog, minsan nagsiskip ako ng date. Alam niyo kapag wala kaming ginagawa, chinecheck ko lagi yung date sa phone ko pag gumigising ako kasi nagkakaroon ng times na nagsiskip ako ng day. Like, kunyari walang tao sa dorm, tapos natulog ako dito na walang kasama. Hindi ko alam na isang buong araw na akong tulog. May ganun akong moments. So, nag-check ako lagi ng date pag gumigising ako. Kasi minsan hindi ko alam. Na-feel ko lang, parang gutom ako. Yung pala, di pa kasi ako kumain ilang oras na. Malala ako matulog, guys. Like, ever since, kahit nung bata ako, yun din yung problem nila mama babe sa akin. Tulog lang daw ng tulog. Chine-check nila ako lagi. Kasi, boy pa ba tong batang to? Chine-check nila, boy ba tong batang to? Ba't di gumagalaw? Tapos pinapacheck up ako nila, mama. Tulog lang daw ako ng tulog. Akala ko na sa event renew with Charia. Di nga ako nakapunta kasi inasikaso ko muna ang self ko. Nagpamper di ako kanina. Madali ka ba magising pag may kaluskus? Wala. Kahit lumindol, wala na. Good. Apat na lang ang kaya kapag nagkasunog dito tas tulog ako. Kasi di ko nalalaman. Ano talaga ako? Ang lala ako matulog. Minsan yung tulog ko 15 hours. Diba? Madala ako matulog. As in. Kaya minsan kapag gigisingin din ako nila Angela, tatapikin talaga nila ako. Alexa, check mo yung GC. Check mo yung GC. Nakamute kasi sila. Alexa, check mo yung GC. Sorry na. Nag-a-alarm ka ba? Pag nag-a-alarm ako, nauuna ako sa alarm. Kapag yung utak ko kasi nakaset sa thinking na may gagawin ako bukas. Kusang gumigising yung katawan ko. Like, parang mga 4 minute, 5 minute before nung alarm ko, nagigising na ako. Ganun. Like, bago kasi ako matulog, kunyari isipin ko, gising ako 7 a.m. Tas yun. Minamanifest ko lang. Ewan ko, working siya sa akin kapag sinasabi ko, tapos naniniwala ako na mangyayari siya. Ganyan pa. Di ba? Working yun. Ewan ko, try nyo. As in, kailangan 100% yung paniniwala nyo dun sa sinabi nyo na mangyayari yun na. Like, no doubts. Walang, sana, walang ganun. Hindi mo dapat questionin yung sasabihin mo. Kailangan mo maniwala na mangyayari siya.
tulog mantika pero pag may lakad na unang magising sa alam. Di ba? Ewan ko. Ako kasi, malala ako matulog. Pero hindi ako matutulog hanggat may natitira akong gawain. Or kapag iniisip ko may gagawin ako. Nagigising talaga ako. Lalo na pag importante. Kunyari may meeting. Or may important na lakad talaga. Kailangan gumising na maaga. Ayun, gigising talaga ako. Like, ano ako sa time. Sensitive ako sa time. Ayoko nang nalilate. Ayoko nang, ewan ko. Ayoko nang may nalilate. Kaya naiinis ako pag may nalilate. Kapag may nalate, tas lagi nalilate, hindi na kita pupuntahan on time. Hindi na kita pupuntahan on time, lagi ka late. Ako lagi nagwe-wait. Hindi, magwe-wait ka. Kapag laging nalilate yung nila lang, hindi na ako pupunta on time. Gusto ko sila din mag-wait. Deserve kong hintayin. At saka pag nalilate ako, hindi ako yung, sorry, late ako. Hindi ako sanay sa ganun. Gusto ko pag pumapasok ako sa isang place, I'm late. Sabihin mo na late ka. But I'm not sorry na late ako. There's a reason ba't ako late. Na-try mo na black coffee with pinch of salt. No. Di ba matatanggal yung bitterness nun? Pag may salt? I'm late then what? Di ba? Tapos yung iba, hindi kasi nakikita ko yun sa mga classmate ko dati pag nalilate sila, yumuyuko sila pag papuntang classroom. Ako kasi, kapag late ako, taas noo ako. Gagawa pa ako ng eksena niyan. Uunahan ko na yung teacher. Adelia, late ka na naman. 1 oras na lang ang klase ko. Late ka pa din. Tapos magugulat yung teacher. Di ba, ma'am? Mas kung student ka, kailangan pag late ka, gumawa ka ng eksena para alam ng teacher mo na present ka nung araw na yun. Ma'am, hindi ako umabsent. Late ako, pero dumating ako. Tumutubo na kilay mo. Di ba? Mapagod na ako. Hit ko lang, tumutubo na naman siya. Gumawa ng eksena. Yes. Rule yun ng teacher namin dati. Kung malilate ka, mag-isip ka ng script mo bago ka pumasok. Bahala ka kung sasayaw ka, kung bigla kang kakanta pagpasok mo ng pinto, or gagawa ka ng eksena. Basta sabi ng teacher namin, kung papasok ka sa classroom na late ka, siguraduhin mong alam naming lahat na pumasok ka. Kasi nag-attendance check na siya before siya magklase. So kapag nagklase na siya, tapos pumasok ka at hindi ka niya nakita, absent ka sa klase niya. So kailangan OA kapag pumasok ka, tapos late ka. Ayokong kumanta nun. Ayoko din sumayaw. So kapag pumupunta ako dun, bakit tumitingin kayo? Titingin mo dyan. Ngayon ka lang ba nakakita ng late? Ganon. Maura na lang. Lalo na sa case ko kasi hindi naman ako pansinin nun nung nasa school ako. As in, kahit umalis ako sa classroom, di nila napapansin. So, kailangan pag pumasok ako, kailangan makita nila na pumasok ang Alexandra. Better late than never, ma'am. What do you want? Yes, ganun dapat. Uy, pero nung nag-South Mall kami, di ba nag-show kami sa South Mall na nag-Christmas? Nakita ko ng teacher ko. Yung teacher ko na yun, yung nagpapa-eksena sa amin pag ano. So, yun, uy, Alex, ma'am, hey, ma'am. Hindi na ako pumasok. Idol na kasi ako. Nag-ghost. Ginost ko yung school kasi. So, hindi na pumasok kasi ito na yung ginagawa ko ngayon. Ayaw mo kumanta at sumayaw dati, pero ikaw na pinapanahon ngayon. Ayoko sa responsibilidad, guys.
ayoko ng mga leadership roles sa school. Ayoko ng mga kineme. So, dati, kapag di ba may groupings, kapag matalino ka, ikaw gagawing leader, ay, hindi, kunyari, hindi ko nagigets. Anong gagawin? Lagi akong ganun. Tapos kapag nasa groupings na kami, tapos gagawin ko na yung mga kailangan gawin. So, sabihin nung kagrupo ko, kaya mo, alam mo naman pala yung gagawin, bakit, I'm like, hindi ko alam yan. Tapos kunyari, mag-study lesson kami. Pero alam ko na yung gagawin. Kasi, talaga pagod na akong mag-leader-leaderan. Ayoko sa responsibilidad talaga. Siguro it's the alpha daughter in me. Kasi pagod na ako mag-lead. Sa bahay, ako na Sa school, no. Hindi. Ako yung magpapanggap na lamang na walang alam. Mas easier yun. Na-experience mo na ba maging class officer? Oo. Kasama ako sa student council dati. Tapos kailangan ikaw pala at i-assign ka sa lahat. Ayoko, tumutulong na pag kailangan na kapag wala nang magawa yung mga tao. Doon lang ako tutulong pag kailangan na. Pero kapag may ibang gagawa, pag kaya ng iba, pagawa mo sa kanila. Kaya naman nila. Go, gawin nyo. Basta ako dito, living my life. Gagawa lang ako kapag wala nang gagawa ng mga bagay-bagay. Ba't ko papagurin sarili ko, di ba? Kaya nyo naman, gawin nyo. Diba? Isipin mo, nakalamang ako ng bahagya. Kasi yung mga taong nagsisipag, hindi nila alam nalulugi sila sa agawa. Alam nyo kanina, kachat ko si Mama Babes. Minsan na ako mag-chat. Tapos sabi niya matutulog na siya kasi nagde-date sila ni Papa, mga Ayan orket nagde-date, di ako papansinin ng anak. Char. Nag-rant. Kasi, sinagot na yung prayer was a clear skin. Ngayon lang yan kasi bagong facial ako ngayon, guys. Medyo may sugat pa daw. Ayan Pero, mag-date ka rin daw. Wala nga ka-date! Anong ide-date ng Alexandra? Dati nga doon lalabas sila, Mama. Babes. Tapos di ba kasama yung mga tita ko, ganyan. Tapos by pair sila. Tapos I'm like, gusto ko sa Mama! Sama ako! Tapos sabi niya, may partner ka ba? Wala! Sabi niya, yan, magbantay ka ng mga pinsan mo. Wala kang partner. Okay. Okay, P. Nagiging babysitter ang tao. Kasi nagpa-party mga magulang ng mga bata. Isipin mo, nakaligtas ako sa teenage pregnancy, pero naging titang ina ako. Parang ang pangit pakinggan. Wait lang! Okay, tita. Na babysitter na lang. Wala kayo narinig. Tita nga, tita yon, sabi ko, tita. Tita na ina na lang. Oh. parang mali yung mali. Kaya pala sabi ko,
Nung narinig ko yung sinabi ko, parang may mali. Okay. Ay, hindi pala ako tita. Pinsan pala ako. Pinsan ako. Pero kasi... lahat ng pinsan ko dumaan sa akin. Ganon ang nangyayari. Tapos magsiswimming kami, tapos may dala akong bata, tapos makikita ko yung magulang nila naghahabulan sa beach. Hey, your kid is here, crying. Your kid is crying, come on. Mga batang umiiyak dahil inaantok na. Tapos yung magulang nila naghahabulan doon, magaling mo ka. Ganon. Ganon lagi ang eksena kapag may family outing. Ikaw ba panganay sa buong? Yes, ako panganay. Panganay na apo, panganay na anak. Kaya ako ang nakakaranas ng pagbe-babysit. Feeling ko isa yun sa dahilan kaya ayoko magkaroon ng someone. Please, ayoko. Traumatized na ako sa mga bata. Ayoko sa bata. Kaya kapag makakita ko ng bata, naaway ko. Mapang-away ako sa mga bata. Lahat ng bata aawayin. Nung nasa Baguio nga kami, may tumatakbo-takbong bata sa likod. I'm like, pag may nadapang bata dito, tatawanan ko talaga. Tapos may nadapa nga bata na manifest ko. Nadapa siya sa harap ko. I'm like, kulit mo Kulit mo. Nilagaan mo ba kapatid mo? Yes! Akala ko pag nagkaroon ako ng kapatid, magkakaroon ako ng kalaro. Pero dahil sa age gap namin, hindi ako nagkaroon ng kalaro. Nagkaroon ako ng alagain. Hindi ako makalabas. I'm like, gusto ko din ng buhay teenager na lumalabas with friends. Gusto ko rin maranasan lumabas with friends, you know? Hindi ko naranasan lumabas with friends. Wala akong ganun. Bukod sa wala kasi akong friends, hindi ako makalabas. Kasi kailangan ko mag-ate duties. Walang magbabantay sa kapatid mo. Ganun lagi ang eksena. Walang magbabantay sa aliyaw. Naiwan sa bahay ang bata. Ako'y mag-aalaga ng bata sa bahay. Tapos pag bakasyon, minsan chat yung tita ko. May gagawin ka? Iiwan ko sana dyan si ano. Okay lang naman kasi binabayaran nila ako. Okay lang naman kasi may suhol. Pero kasi napupuyat ang tao, lalo na pag baby. Pag baby ang bine-babysit mo, like literal na baby, puyat ka. Konting galaw mo lang sa madaling araw. May umiiyak. Laging umiiyak ang mga bata. Oh my God. Bakit? Anong problema mo? Kasi iyak din ako. Kasi competitive ako. Iyak din ako kasi competitive ako. Tapos tumitigil sila pag umiiyak ako. Oh my God. O diba? O diba? Naririnig mo yung sarili mo? Ganun. Ginagaya ko lang. Tapos natawa na sila ulit. Kaya, ayun. Tapos kapag toddler naman ang pinsan ko, nung nag-babysit naman ako nung toddler na pinsan ko. Ay, okay mama babes. I'm like, gusto kong kumain ng matiwasay. Gusto kong manood ng anime, gano'n. Kasi I'm just a kid. I wanna watch anime. I wanna eat peacefully. Nang walang batang mag-gaast magkokomelon. Tama na. Tapos, sasabihin ni mama, ayaw nga sa akin. Umiiyak ang bata sa CR. Kasi ang tinatawag niya ay ang Ate Alex.
Kasi papahugas siya ng ano niya. Tapos kakatapos niya lang daw niya mag-poo-poo. I'm like, kumakain ng tao, bakit maghuhugasin ng poo-poo? Okay? Wash your poo-poo. No. Ako na kumakain ng matiwasay. Naghuhugas ng poo-poo. Okay lang. Malaki na siya. Malaki na yung mga binibisit ko dun. Sana marunong na sila. Kaya okay na din na nandito ako kasi nakalabas na ako. I'm living my life na hindi nagbe-babysit. Masaya na ako. Ako naman ang binibabysit ngayon. Ako na yung alagain ngayon. Kaya tinatamad na ako. Alam mo, pag umuwi ako dito, talaga ako kumikilos. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-init ng tubig. Ganun na ako. Alagain na ako ngayon. Kasi tamad na ako. Ayoko na. Pagod na akong gumawa ng mga bagay-bagay. Ni-spoil mo ba sila ngayon like nire-regular? Yung mga bata. Every Christmas, of course, kailangan. Nagiging Santa ang ate, Alex. Baka may umiyak na bata. So, kapag malapit na mag-Christmas, dyan na nagsastart ang paghihirap ko. Ayun. Pero ngayon, ang pinaka-spoiled talaga ay yung kapatid ko at si Mama Babes. Parang last time yata binigyan ko ng phone yung kapatid ko. I'm like, I'm so poor. Char. Then, ganon kasi ko love. Love ko yun sila kahit inaaway ko yun. Okay. So, sino nag-aalaga siya? Maraming nag-aalaga sa Alexandra, akala nyo. Lahat ng nanay ko. Akala nyo si Mama Babes lang nanay ko. Marami akong nanay. Marami akong nanay dito. Mga nanay ng friends ko, nanay ko din. Connected ako sa family ng mga friends ko eh. Ano anyway? Oo! Mama V, mama yun ang lahat. Mama din yun ni FG. Ampo na nga kami ni FG. Pagpupunta kami dun. Nasabi niya, si Alexa yun. Ang ingay eh. Yes. This is your OA daughter. Hindi mo nagawa dati. Magtatumbling ka sa mga. Ba't ako magtatumbling sa mga? Ha. Ay, tinatawanan nyo ako. Ba't nyo ako tinatawanan? Expensive gift na nabigay mo. Wala akong expensive gift. Di ko alam, guys. Hindi ako nabibilang eh. Pero mahilig ako magbigay ng mga gift sa people. Like, kahit walang occasion. For example, may nakita akong something. Like, kunyari, nakita ako ng Powerpuff. Tapos nakita ko 3. Bibilang ko si FG at si G. Kasi sabihin ko lang, wala lang maalala ko kasi mahilig tayo sa Powerpuff. So, bibili tayong 3. Kahit cute yun. Walang magre-reklamo. Gamitin niyo yan. Gamitin niyo. Huwag may reklamo. Okay? Tapos, ang tawag dito? Ayun, sa 6 Sense, nagbibigay ako ng gift sila, amin-amin yung mga anik-anik nila. Yun. Wala akong maisip na gift eh. Sabi ko mag-anik-anik na lang sila, gamitin nila. Tapos, si Ruko noon, di ba long hair kasi si Ruko. So, nung nakakita ako ng headband, bumili ako, tapos binigay ko lang. Pero wala namang occasion. Like, uy, binilang kita ng ganito kasi ang haba ng hair mo.
Yeah, wow! Wow! Pero kasi iniiwan ko lang somewhere. So, nag-ano sila, ang tawag dito? Treasure hunt. Treasure hunt. May iniwan ka sa piano, ganun. Kasi nahiya ako. I'm shy. May ligaw magbigay ng gift. Pero nahihiya ako magbigay. Hindi ako like, may gift ako. Nahiya ako! No! No. Ewan ko, mabilis ako, mabilis. Ako magbigay ng gift. Like, random. Yung Valentine's ba nagbigay ka ng gift? Oo naman. Actually, gumawa ako ng roses for everyone. Kasi mukha siyang ewan. Hindi siya perfect! Nor mukha siyang poo. I'm like, hindi naman nila deserve yung gantong rose. So, hindi ko ibibigay. Ang ending, bumili na lang ako ng crocheted roses. Tapos binigyan ko rin sila FGC, VG. Kung sino pa yung mga nakita ko lang nung araw na yun. Kasi nag-aya silang kumain. Tapos sabi ko, so sa Valentine's, kayo lang makikita ko kasi sila lang yung available. Actually, di sila available. But like, talaga sila, like kahit 2 hours. Ganun. 2 hours na lang. May flight kami, di ba, pupunta kami ng Bacolod nun, nung Valentine's. Tapos sabi ko, hindi na, tawag dito, flight na namin in 2 hours. So sabi niya, daan ka lang dito, kain lang tayo, tas kape. Tapos, bumili akong flowers. Tapos binigyan ko sila tig-isa. Sabi ko, actually gumawa ako ng flowers, kaso it's not it. Baka i-judge niyo ako. So, bumili na lang ako ng crochet. Baka isipin nila, deserve ko ba lang po? What's your MBTI? INTJA. INTJA. Anong klaseng gift gusto mo matanggap? Hindi ko alam, guys. Ako, appreciative naman ako sa any gift. As in, appreciative naman ako. Kahit anong gift pa yan. Tumutubo na yung kilay ko. This is not it. I-eraser ko na naman siya. Nagawa mo na yung Lego flower. Yes, I did. Kaso inuwi ko sa Las Piñas. Nandun na siya sa kapatid ko. Actually, ayun, nandun na siya. Nagbawas kasi ako ng gamit dito. Kasi, ang daming gamit. Kasi, ayoko na ang dami kong nakikita. Alam niyo, nagiging libangan ko pag wala akong magawa. Mag-rearrange ng bagay na na-arrange ko na. Wala na kasi ako nga ayusin. Maayos na lahat ng gamit ko. Ano nga ayusin ko? So, iniiba-iba ko na lang ayos. Minsan naayos ko na siya, tapos iisipin ko, what if by color ko naman siya i-arrange? What if by size naman this day? Or what if by how much I use it? How often I use the things? Kung ganun ko siya ayusin. Di ko alam. Depende. Wala, 11% na lang ako. Wait. Tiyan. Lipat nga ako sa sala. Inaasar ako nila sa sa charger. Kasi nakita nila yung charger ko, nilagyan ko ng case. Ito. Tapos sabi nila, lulu, pambakla yung Okay? Pambakla daw yung charger ko, guys. Pagkainan. Wala, iniwan kayo yung multo dun. Bunk bed mo. Wala. Tambakan siya. Ikaw lang ba mag-isa?
Yes. Pag may narinig kayo, di ako yun. Pag may narinig kayong ibang nilalang. Yung multo na iyon. Kaya niya na yun magbukas ng pinto. Ikaw lang yung concern sa multo. Ba't kaya natatakot yung mga tao sa multo, no? Tapos yung mga multo, ba't kaya yung iba nagsistay sa ganito? Choice ba nila yun or sadyang di sila makaalis? Kasi 'di ba, parang iniisip ko pag namatay ka na, hindi ba nalilipat yung consciousness mo sa ibang dimension? Or may choice ka na wag lumipat sa ibang dimension? Na iniisip ko kasi minsan baka nasa loop lang tayo, kaya tinatawag nila yung reincarnation. Ngayon lang ako nakita ng case sa charger. True ba? May mga ganito. Case. Now we're talking. Wala lang. Naisip ko lang. Wala na akong nakakausap sa mga what if ko. Pagod na yung mga tao sa what if ko. Dati may nagre-reply sa akin sa what if ko. Ngayon, parang napagod na din siya magbigay ng explanation. Parang gustong gumawa ng fried Oreos. Wow, anong oras na Talagang naisip ko pa mag-fried Oreos ng ganda. Parang gusto ko fried Oreos! Di ko alam, pero nag-stock ako ng Oreos. Hindi ako natutuwa. Kasi, tumataba yung mukha ko bumibilog sa mga camera, di nyo ine-edit. Ayan di nyo ine-edit yung mukha. I-edit nyo! Hinahay. Willing po kami manood. Hindi ako marunong magtapat ng camera. Hindi nyo rin naman makikita kung paano ko lulutuin. Tamad ako magawak ng camera. Mahirap mag-edit. Yun lang naman problema ko lagi Sino maghahawak ng camera, tapos tamad ako mag-edit. So, kung may magsisipag na maghawak ng camera at mag-edit para sa akin, feeling ko naman makagawa ako ng content. Pero kung itong ako lang mag-isa, mangarap na lang tayo. One Piece pala ang suot. Yes. Luffy! Luffy the Monker. Yes. Wala ka bang stand sa CP? Wala. Kailan po i-post yung away ng Cheria? Ay, kulitin nyo si Kopicial. Ako'y tapos na sa responsibilidad ko dun. Okay? Sipin nyo, dami-dami kong dala ron. At di ako kakasabi ko lang sa inyo na hindi ako marunong mag-video at maghawak ng camera. Pero I did my best. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. So, kung nahihilo kayo, kung mahilo man kayo sa video, hindi ko nakasalanan yun. Nautusan lang. Bigyan ng stand si Alexa para mag-cookies. Hindi ko naman alam saan kayo pupesto. Gusto ko tao. Ganun. Bigyan ko robot. Wow. Sana mura na lang yung mga robot na helper. Please. Or, alam nyo, pangarap ko dati. Kahit naman ngayon, pangarap ko magkaroon ng butler talaga. Like, parang Sebastian It's cute na butler. Come on. Tapos magpapabebe lang ako lagi. Hindi ko kayang gawin. Lahat di ko kayang gawin. Kasi magkakaroon ako ng butler. Ganun. Next, give personal assistant. Yes. Wala Baymax. Parang
Wow! Kasi, pangarap ko magka-butler nun. Kasi naman, alagain kasi talaga ako, promise. I mean, ngayon, alagain ako. Dati kasi hindi eh. Kung kailan tumanda ako, doon ako naging alagain. Nung bata ako, nayaan lang ako ni Mama Babes. Kaya nga sabi ni Mama Babes, sobrang dali ko daw alagaan nun. Kasi, di ba, kapag kunyari maaga yung pasok, hindi ko sila ginigising para paglutuan ako. Ako nagluluto for them. So, gigising ako kasi pang umaga ako. Tapos, isasabay ko na sa pagluto ng breakfast ko yung breakfast nila. So, pagising nila, mga nakatakip na lang yun sa, or nakaiwan sa microwave, iinitin na lang nila ulit. Ganun. Ganun lagi. So, sabi niya, hindi alagain to si ano. So, pag uwi ko, magluluto ako ulit. Kasi ako yung unang kakain. So, ganun. Tapos, depende pa yan kapag pinatawag sa guidance yung kapatid ko. Kasi, pupunta pa ako school. O kaya kapag may meeting, ganun. Gusto ko ng pet. Black Panther sana. Or axolotl. Or lion. Or yung mga imposibleng talaga, pet. Enjoy mo lang. Guys, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kapag tinatanong ako kung marunong ako magluto. Kasi yung pagluluto ko, nakadepende lang siya sa taste buds ko. So, hindi ko alam kung masarap ba siya for other people. Kasi, yung luto ko pang sariling taste buds ko lang, malay ko ba kung masarapan ka dun? Huwag ka na mag-pet. I remember yung kwento mo kanina. Iba naman yun. Chimken kasi yun. Chicken yun. Iba yun. Tsaka feeling ko nagkaroon ako ng trauma kasi nung nagka-pet ako na madami. Dami kong pet dati. Kasi isa-isa silang namatay. So, parang simula nun ayoko muna mag-pet. Kasi ang tagal ko nung umiyak. Like, weeks ata ako nung umiyak lang ako. Grabe yung mga pet yan, hirap hanapin, di ba? Kailangan ko ng papel na Black Panther, Axel. Tapos sige, so niya nanapan niya. Kasi gusto ko ng ganon. Ay, alam nyo, goal ko talagang yumaman at bumili ng malaking lot. Kasi gusto ko ng mga big pets talaga. Gusto ko ng space for big pets. Okay lang sa akin kahit mag-isa ako sa buhay. Basta may zoo ako sa bahay. Basta may zoo ako sa bahay! Okay lang yun. Indoor zoo. Parang greenhouse. Greenhouse ang atake. Pero yung pet mas matangkad sa'yo. Oh, may ganun akong pet dati. Ganun yung mga pet namin dati. Tapos, pag may bisita, sinasabihan ako na papasukin sa kwarto. Yung mga, sabi, papasukin mo muna sa kwarto, may bisita. Or kapag may bisita, tapos okay naman sila sa dog, sinasabihan ko na lang na wag nilang hawakan. Kasi di ba normal, yung mga bisita, parang pag nakakita ng pets, na-excite sila na, wow, hi! Tapos hahawakan nila. Eh, yung nagiging pets ko, ayaw nilang magpahawak. Like, nagagalit sila. Kasi nasabihan ko yung mga bisita kapag pumupunta sa bahay. May aso kami, wag nyo nga hawakan na. Hindi naman sila nangagat, pero wag nyo sila nga hawakan. Pero nagwa-warning naman sila. Like, nag-growl sila kapag nagbibigay sila ng warning. Like, it's like,
don't touch me, parang ganun. Yun. Kasi hindi ko sila malabas kasi ang lalaki ng dogs ko nun. Ang gamit kong leash nun, wala akong normal na leash nun, mabibigat na, talaga, what do you call this, chains. Kasi, napuputo lagi yung leash sa kanila eh. Or ngangat-ngatin. Tama ba yun? Ngat-ngatin ng leash. So, laging bakal talaga yung binibili ko. Yung mga normie na bakal, yung mga binibili sa pet store na bakal, natatanggal din nila. Like, kumakalas. So, wala akong choice kundi maghanap ng mas makapal na bakal. If ever na gusto nilang lumabas. Or minsan, pa-eme lang yung mga aso nun eh. Gusto lang nila magpahabol, kaya tataka sila, ganun. May one time na, na may, di ba tumakas yung isa naming aso? Hindi ko siya hinahabol. Normally kasi hinahabol ko sila. Tapos abot kami sa kabilang street. Ang layo-layo. Napagod na ako maghabol. Tapos nung one time lumabas siya, hinayaan ko lang siya. Bolo, John. Bolo, John. Bumalik siya sa bahay. Gusto niya lang ng, ng kalaro. Bolo, John. Mulis ko. Tapos hinihintay niya ako sa kanto. Hindi ko siya hinahabol. Ayun. Buti din na walang tambay dun sa amin, guys, eh. Actually, yung street namin dun sa bahay, wala akong makikitang tao talaga. Like, bihira. Bihira yung mga naglalarong bata. O bihira yung may dadaang sasakyan. Sobrang blanco. Walang anything sa street. Parang apocalypse. Yung mga laro din ng bata dun, mga computer talaga. Computer shop. Sige, mga computer shop dun. Pero yung mga computer shop, tahimik din eh. Tapos, yun. Sobrang tahimik na mga bata dun. As in, like, sa loob ng bahay yung mga games nila. Gated community. Village. Ayun. Parang bihira ata ako makakita ng tao nun sa labas. Kaya wala rin akong kalaro masyado. Tapos nagkaroon ako ng kalaro dati, pero dun lang sa bahay nila. Kami, yung console, yung Tekken, or ano yun, dati may mga Left 4 Dead, ganun. Alam nyo pa yun. Naabutan nyo pa ba yun? Yun. Natry mo mag-computer dati. Hindi ako nagko-computer shop. Takot ako sa computer shop. Madidilim kasi yung computer shop sa amin. Bulag na ako eh. Parang pumupunta lang ako dun kapag nawala ng internet. Kapag nagkaroon ng problem yung internet namin, tapos may kailangan ako sa labas. Ganun. Sino main mo sa Tekken? Devil Jean. Tsaka si Jack 6. Angas. Pogs. Bumili ako dati madami. Pero kasi walang nakikipaglaro sa akin nun eh. Tsaka di ko siya nalalaro sa bahay, sa school. Wala nga kasing tao sa village. Wala kang makikita doon. Wala kang makikita sa street. Sobrang blanco ng daan. Parang apocalypse nga. Chinese garter. Oo, mag-isa. Nalaro siya mag-isa. Ang kalaro ko upuan. At yung aso namin na nakikigulo. Tapos magagalit ako. Kasi baka matapakan ko siya harang-harang eh. Pag galit pag natamaan, mangangagat. Heist. Yun lang nakakatakot kapag malalaki yung aso nyo. Kasi kapag na-excite sila sa paglalaro, nakatakot. Kapag nagiging aggressive, kasi laki ng aso.
Lugi! Ang bigat! Hindi sila yung parang maliliit na aso na pwede mong pigilan, ganun. Ang hirap kapag ang laki ng aso mo, pag may kinagat silang sa anong species. Wala na, panoorin mo na lang kung paano nila kagatin. Kaya dati, di ko alam anong gagawin ko. Kapag kunyari may maliliit na animal silang nakakagat, I'm like, sige, lilibing ko na lang sila. Saint Bernard. Yes! Ang halo-halo kasi yun na malalaki. Like, para siya husky Saint Bernard na yun. Tapos yung girl, kasi yun, Japanese. Ay, nakalimutan ko na. Basta kasi halo-halo na yung nun. Tapos give lang siya ng kapitbahay ko nung time na yun. Aalis na kasi yung kapitbahay namin nun. Tapos nanganak yung aso nila na like super big. Parang wolf. Tapos binigyan ako ng dogs. Laki nung pwede mo nasakay. Diba? Tapos ang harot pa. Laking aso. Tapos pa bebe. Akala mo kaya mong buhatin. Though, pinangarap ko din na sila. Madala sa mall. Kaso sabi ko, paano kapag ayaw nitong maglakad somewhere? Hindi ko to kayang buhatin. Hindi naman to baby na aso na pwede kong buhatin. Pag mag-inanak na hihilahin ko talaga. Hindi ta kayang buhatin. Alam mo, liit mo. Pero lumaki akong may dog talaga. Kaya sobrang sad ko talaga nung kapag nawawalan ako ng pet. Kasi since wala akong kapatid nun, tapos wala akong kalaro na anyone sa bahay or sa labas, yung dogs talaga yung kasama ko lagi. Tapos doon ako minsan sa doghouse tutulog. Kasi malaki yung doghouse namin. Like, talaga kami, DIY talaga kami na doghouse na malaki. Tapos may comforters and all. Carpet, ganun. As in, parang maliit siya na bahay for dogs. Wala akong pusa. Ngayon, sa bahay meron. Pero iba pa rin yung dogs eh. Ewan ko. Iba yung bond ko sa dogs. Parang sa cats, ewan ko, okay lang. Nagkaroon naman akong pet dati na cat, pero feeling ko mas maharot ako nung dog yung Or baka kasi, ewan ko, basta mas prefer ko yung dogs. Yung mga big na dogs. Hindi rin ako okay sa maliliit na dogs, natatakot ako. And natatakot din ako sa cats kasi feeling ko ang liit nila. Feeling ko ang fragile kasi ng maliliit na animal. I'm scared. Baka matapakan ko sila or something. So I prefer like big animals. Nakagat ka na ba ng dog? Hindi, pero nahabol na ako dati. Takot ako sa dogs dati. Nahabol ako dati ng dogs. Dogs talaga. As in, nahabol talaga. Iyak ako. Di ba matako sa dog food yung aso nyo? Patakaw, actually. Nagsasabi sila kung kailan nila sila kakain. Ang talino ng aso na yun as inauutusan siya ni Mama Babes. Like, gisingin mo na si Alex doon. Pasok sa school. Gisingin niya ako. Like, nauutusan talaga siya. Tapos sasabihin niya pag gutom na siya. Bibigay niya na yung plato niya sa'yo. Mag-iingay na siya. Ayun lang yung ayoko kapag may aso din. Alagain din. Isa pang alagain. Minsan madaling araw may ipapakita sa'yo sa labas. Ganun. Mangungulit. Iiyak. Tapos di ba naman maintindihan anong sinasabi? Ano ba yun? Tapos may ituturo sa labas. Ang dilim-dilim. Tignan ko doon ang dilim. So, syempre ako, minsan nalimpungatan ako. Tapos titigin ako sa labas.
Pinakikita mo yan. Oo nga daw. Hindi yan sabi nila eh. Sabi ko lagi akong inaano dun sa labas. Nice shirt. Thank you. Hindi pa rin ako kaya naantaw. Nakagat ka na? Hindi. Nakagat na ako, pero hindi siya yung kagat na ano. Like, parang warning na kagat lang. Naramdaman ko yung teeth, but like, hindi siya madiin. F ko ganun yun. Di naman talaga nangangagat yung mga dogs eh. Unless i-trigger mo sila. Natatakot lang din sila kapag ano. At saka bawal mo silang kausapin na nakatayo ka. Like, or tataasan ng kamay or what. Kagat na pre-trial. Oo, warning yun, warning. Oops, sumusobra na. Ganun yun. Kaya bago may dumating sa bahay ng mga bisita, may mga ano muna ako, precautions. Guys, may aso dito. Walang hawak sa aso, okay? Walang hawak sa aso. Kapag inamoy ka, wag kang gagalaw. Kasi nag-check lang yun. Kasi ganun yung routine ng aso namin kapag may bisita. Amoy. Kaya minsan, kunyari, di ba, pinapapasok ni mama sa kwarto, mag-iingay yun kapag may nasisense na ibang tao sa labas. Need lang nila mag-check. So, ang ginagawa ko, sabi ko, kailangan niya amuyin yun. Kasi after niya namang amuyin yung bisita, umaalis na siya. Like, wala na siyang pakialam. Ganun. Masungit yung aso namin. So, sabi ko lang, amoy lang. Tapos after wala na. Alis na siya. Nakikikain lang. Five aso ka sa bahay ng GF ko, di ako makaalis sa sala kadagal tatahol. Ay, sa amin hindi naman tumatahol. Hindi naman pala tahol yung yung dogs ko nun. Hindi ba mahirap mag-clean sa poop nila? Kailangan baby pa lang sila. Tuturo mo na kung saan sila magpupoop. Easy lang sa akin nun kasi kahit malaki sila, alam nila kung saan sila magpupoop. Malinis silang dogs, so ayun. Nagka-dogs ka na ba na umaalulong? Umaalulong is howling, right? Tama ba? Yes. Ayun. Yes, oo. Kasi nagkaroon ng time na hindi ko alam kung ano nangyari. Nakalock yung pinto ko na nakalimutan ko papasukin yung aso namin. Tapos, hindi daw ako nagigising. As in like, nung paggising ko ng umaga, sabi nila mama sa akin, kinakatok daw ako sa pinto ng everyone. Kasi yung aso namin, paikot-ikot daw. Dun sa bintana na part. Kasi may bintana ako dun sa room na yung paglabas ng bintana is likod ng bahay. Tapos may puno. Tapos, yung isang pinto na connected dun sa kwarto ko is sa sala. So, paikot-ikot yung dogs namin dun sa sala tsaka sa likod. Tapos tumatahol-tahol daw, ganun. Nakalock yung pinto ko. Tapos, hindi ko naman alam na di ko kasama yung dog ko nun sa loob. Tapos, like, parang nagkahawal daw, ganun. So, nakatayo daw yung balahibo, ganun. So, hindi daw tumatahimik buong madaling araw. So, ano nangyayari? Hindi ko alam. Tapos, tulog na tulog ako yun. Wala akong naririnig. Like, wala. Sabi sa inyo, tulog mantika ako eh. Tapos, may gabi-gabi na yung dudugo na mata mga kaselpong yun. Ikaw kagising po.
Ba't may six sense? Wala lang, papansin lang. Wala, ni-reveal mo naman na nagdudugo yung mata ko. Wala na, alam na nila na nagdugo yung mata ko, guys. Nakalmot ko kasi, ayan oh. Kita ba? Ayun. Nagdugo yung mata ko. Kasi, hindi ko kayang magsalamin ng maliit kapag nagtatanggal ng contact lens. Noong time na yun, gusto ko nang tanggalin yung contact lens ko. So, ayun. Nakalmot ko yung mata ko. Pero okay lang yan. Buhay pa naman. Nakakakita pa naman ako. Aray, tinawag na papansin. Ay, joke lang. Pag ako din na nalutuan ng snacks. Joke lang. Masakit, hindi. Tatanggal lang ng contact lens, tinusok ko. Bulag nga, hindi ko nga makita, So, ganun ako ng ganun, haba ng kuko ko. Parang nauna pang matanggal yung layer ng mata ko bago yung contact lens. Di nyo kasi ako kinakausap, kaya sa live ako nakikipag-usap. Anong grado ng mata? Anong grado mo sa mata? Dito nga, 250. Dito, 350. ML tayo. Sus, ito. True ba? Baka joke mo lang ako, Mythical na. Ka-level na kita. Wow! Uy, mythical glory yan si Luigi. Inuuto lang kayo niyan. Ayoko na. Kasi nakikita ko na yung... kasi naman, alam nyo, huling game ko ng ML, all mage ang mga kakampi. Tama ba yun? Wait na, maglalaro na daw. So, bye-bye guys. Pinagpalit sa ML yung... Bye-bye guys. Kailangan ko mag-rank up. I gotta put me first. Okay, guys. Gusto ko na din mag-mythical glory sana all. Okay. Bye guys. Ako'y mag-grind muna mag-ML. Bye-bye.